Magandang gabi sa ating mga journalists sa STO Isabela. Ngayon ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga update natin dito po sa mga activities ng ating DepEd Central Office. Ako po si Michael Kevin A. Monforte at ako ang spokesperson mula sa STO Isabela para po sa kapihan sa Isabela nitong Nobyembre 20, 2025. Una po natin pag-uusapan ay ang paglulunsad ng STRIDE at Classroom Summit para sa Good Governance and Transparency sa School Building Projects. Ano po? Ayan, nito pong November 20, 2025, isinagawa ng DepEd ang kauna-unahang Classroom Summit nitong Huwebes na tinaluhan ng mga ahensya ng gobyerno, private contractors, global pamahalaan at mga development partners. Ito ay para tugunan ang mga pagkaantala ng konstruksyon ng silid-aralan at pagtingin ang flexibility, innovation, transparency, accountability at good governance sa edukasyon at infrastruktura. Napagalaman po rin kasi natin sa ilang pagdinig sa Senado na napaka-delayed ng mga pagpapalabas o pagpapatayo ng ating mga paaralan. Matagal lang hinaharap ng DepEd ang classroom backlog na tinatayag nasa 165,000 noong pang 2022. Dati, kanya-kanyang datos at hiwa-hiwalay ang koordinasyon ang nagiging dahilan ng mabagal na konstruksyon sa iba't ibang rehiyon. Sa summit, sabay-sabay na na-interview ang mga stakeholder ng classroom prototypes, sumali ang technical sessions at pinag-usapan ang kapasidad ng construction para mapaayos ang rollout. Sabi pa ni Education Secretary Sonny Angara, layunin ng pagtitipon na putulin ang lumang cycle sa delay at pagtingin na maisakatuparan ang education agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito pong sabi ni Angara, "We all know this is one of the 4 intractable problems at DepEd, and we're hoping today's activities will help provide clear solutions and ways forward. And definitely, DepEd is committed to working with various actors, both in and out government, to make the President's plan succeed." Isa sa mga tampok sa summit ay ang paglulunsad ng Strategic Resource Inventory for Deployment Efficiency o STRIDE Dashboard. Isang platform na pinag-iisa ang enrollment, staffing at infrastructure data para mas makita ng mga regional and division office kung saan pinakakailangan magtayo ng classroom at mag-deploy ng personnel. Mas malinaw na rin ang data mapping para mas tumpak ang pagpaplano. Bukod dito, nakatuon ang summit sa pagpapatibay ng planning and procurement readiness sa pamamagitan ng mga mas malawak na makikipag-ugnayan ng contractors, suppliers at grupang partners para maihalay sa kapasidad ng mga bagong inobasyon sa merkado. Nag-celebrate itong market scoping activity ng DepEd alisunod sa Republic Act No. 12009 o ang New Government Procurement Act na inakda noon ng Senador at ngayon ay kalihim Sonny Angara. Tinalakay sa breakout sessions ng ang contractor accreditation, climate resilient designs, financing options, at contract implementation. Tampok sa exhibits ng standard DepEd classroom. So pinakita po natin sa exhibit ang ating mga classroom na ipapatayo ang isang disaster-ready temporary learning space para sa mga lugar na tinatamaan ng bagyo at lindol. Binigyan diin din ni DepEd Undersecretary and Chief of Staff Fatima Panuntongan ang sentrong layunin ng lahat ng ito. Aniya, sa dulo, simple lang ang layunin. Bigyan ang bawat Pilipino ng ligtas, matibay, at makabagong silid-aralan. With partners who believe in flexibility, innovation, transparency, and accountability, kaya nating marating ito, aniya. Pinangunahan naman ni Undersecretary Peter Corvera ang Pledge of Commitment para sa maayos, mabilis at malinis sa procurement na layong himukin ang mga kawani at iwasan ang mga dating delay at iyakin mas mabilis na at mas maayos na ang paghahati ng school infrastructure at resources sa buong bansa.